Yes, I will never leave you again. Masuyong tura ni Chris, saka sinakop ang mapangaliping labi ni Melva. Nabigla si Melva nang marinig ang sagot ng lalaki. Ang inaakalang panaginip ay tila totoo. Nahahawakan ang lalaki naglalaro sa isipan. Tumutugon din ito sa bawat haplos niya hanggang sa tuluyang nagulantang ang kanyang kamalayan. Napabangon siya sa kabiglaan at nagumpugan ng ulo nila. Ouch! Sabayang gilalas na mapagtantong nasa kama nga pala si Chris. Chris? Biglang tura ng tuluyang magising. Sapo pa rin ni Chris ang noo na naumpog sa noo ni Melva. What are you doing here? Dinig na tanong ni Melva sa kanya. I just wanna see you. I miss you. Di napigil ang turan rito. Magsasalita pa sana si Melva nang pigilin iyon ni Chris ng daliri nito. Sa kanilaro ang labi nito, sa kanya muling sinakop ang labi. Nakatitig sa mapupungay na mata ni Melva. Saka unti-unting bumaba ang labi niya sa labi ng babaeng muling bumuhay sa kanyang puso. Dinamdam ang malambot na labi nito. Matamis ang halik na pinagsaluhan at halos nakakabaliw ang damdaming umaalipin sa kanya. Ang mga kamay ay kusang humaplos sa bawat katawan ni Melva na gumising sa pananabik rito. Chris, aniya sa pangalan ng lalaki. Naging mabilis sa mga pangyayari at kapwa na sila nakahubad. Hindi matagalan ni Melva ang titig sa kanya ni Chris kaya piniling yumuko na lamang ngunit magap iyong itinaas ni Chris upang gawaran ng marubdob na halik. Nagsugpong ang mga uhaw na labi. Naglapat ang katuwang kapwa na darang sa init ng bawat isa. I really miss you. Tura ni Chris. I miss you too. Tugon naman niya dahilan upang maging mas mapanghas pa si Chris. Pabagsak na nahiga si Chris sa tabi ni Melva. Pagod man ay masaya siya. Masaya sa piling ng babaeng paglalaanan ng mga natitira niyang panahon. Paglingon niya kay Melva ay nakatingin pala ito. Nabigla ito sa kanyang pagkakahuli kaya unti-unti itong umiwas ng tingin pero hinuli niya ito. Ngumiti siya rito. Thank you. Usal, naturan dito. Ngumiti bahagya ito saka lumamlam ang mga mata. Napansin niya yun. Siguro ay nakala niya nagpapasalamat siya dahil sa nangyari sa kanila. Thanks for giving me Selo. I think it's about time. Dagdag pang tura ni Chris. Natigilan si Melba sa narinig sa sinabing iyon ni Chris. About time for what? Mababang tinig. Natatakot man sa susunod na sasabihin nito. Sana lang ay ang mga salitang nais marinig ang sabihin nito. Ngumiti si Chris. About time para ipakilala kita kay na mama at papa. At kay Dayan. Actually, naririto ako sa Manila dahil inaayos ko ang binili kong bahay. Dito na kami mag-i-stay kasama si Dayan. Masiyang balita kay Melva. Natuwa naman si Melva sa sinabing iyon ni Chris. Gusto ko rin na mamit nila si Selo. Okay lang ba sa'yo? Tanong rito. Malungkot si Melva dahil mukhang ang anak lang niya ang gusto nito maging parte ng buhay ni Chris. Okay lang naman. Karapatan din naman nilang makita si Selo. Aniya, saka pasimpleng tumayo na at tinungo ang banyo dahil baka makita nitong nangingilid na ang luha niya. Mabilis na tinungo ang banyo bago patuloy ang bumagsak ang luha niya. Melva? Tawag ni Chris sa kanya. I told you it's okay. Anya na medyo bagsak na ang boses saka mabilis na pumasok sa banyo. Naghintay si Chris ngunit wala pa yatang balak lumabas ni Melva sa banyo kaya wala siyang nagawa kung hindi ang isot ang saplot at bumaba ng hagdan. O iho, tulog pa ba si Melva? Tanong ni Manang na nanggagantsilyo. Tulog pa rin kasi si Selo. Pagising na po yata, Manang. Dadalhin ko na lang sa silid niya ang bulaklak para pagmulat ng mata niya ay ito ang makita. Kailan ito? Mabilis na dinampot ang bulaklak na nilapag kanina roon at kinuha ang iniwang jacket ang isang bagay. Mabilis na bumalik sa silid ni Melva ngunit sa banyo pa rin ito. Napabuntong hininga siya dahil mukhang nagtampo ito sa kanya. Nilapag sa inayos na kama ang bulaklak saka naghanap ng papel roon sa drawer at ballpen. Nilapag din sa tabi ng bulaklak ang bagay na dinukot sa bulsa ng jacket. Isang box yun. Sa papel ay isinulat ang salitang, Will you marry me? Saka pinailalim sa box upang hindi liparin. Matapos may ayos sa ibabaw ng kama ni Melva ay bumaba na siya. Nang marinig ang tila pag-alis ni Chris ay lumabas na siya sa banyo. At ganoong gulat niya na makita ang bouquet of flowers at isang box. Sa isang pirasong papel ay nakasulat ang Will you marry me? Mabilis na binuhat ang bulaklak at ang box saka hinabol si Chris. Wala ka bang balak isuot ito sa akin? Malakas na tanong sa lalaking saktong kabababa ng hagdan.
Agad na napalingon si Chris na marinig si Melba. Nakitang hawak nitong bulaklak at ang maliit na box. Nakamaang lamang kanyang yaya sa kanila. Mabilis na bumaba si Melba. Inabot nito sa kanya ang box. Napansin ni Melba na nakamaang lang si Chris sa kanya. Ngumiti siya habang namumula kanyang mga mata. Hindi ba't mas maganda kung itanong mo sa akin to? Sabay hawak sa papel na sinulatan nito. Ngumiti si Chris. Napuno ng pag-asa ang dibdib sakay niabot ang box at binuksan yun. Kinuha sa loob ng box ang singsing na binili para sa babaeng muling bumuhay na kanyang puso at pangarap. Pangarap na magkaroon ng babaeng magmamahal sa kanya sa kabila ng kanyang karamdaman. Nilabas ang singsing sa kalumuhod sa harap ni Melva. Melva Ocampo, will you marry me? Madamdaming tanong dito. Naluluha si Melva. Hindi niya akalain magkakaroon din ng katuparan ang kanyang hinihiling na pamilya na pinagkait sa kanya. Sa piling ni Chris at sa anak nila ay mapupunan iyon. Yes, Christian Arsenio, I will marry you. Masiyang tura niya. Napatawa si Chris habang nakaluhod sa harap ni Melva. Hindi niya alam kung may romantic pa sa kanila mabilis ang proposal. He didn't intend to do it now. Kasi gusto niya yung naroroon ng mga kaibigan at pamilya nila pero iba rin pala ang saya. Napakanuot ng si Melva kung bakit natatawa si Chris. Naisip tuloy niya na baka joke lang yun. Nakakainis ka. Di mapigilang turan. Nang mapansing naiinis si Melba ay tumahimik na si Chris. Sorry, I didn't expect that I'm gonna propose this way. You know, you wearing a towel wrap around you. Anito? Doon lang naalala ni Melva na nakatapis nga lamang pala siya ng tuwalya. Maging siya ay hindi naiwasang matawa sa sitwasyon. Kaya pala ganoon na lamang ang tingin ng kanyang yaya kanina. Sa kama madali kasi kanina at excitement na rin ay hindi na naalala magdamit muna. Nang tumuyo na si Chris ay niyakap siya nito. Masaya sila sa panibagong yugto ng kanilang buhay ng maya-maya ay mabulabog sila ng pag-init ng kanilang anak. Oh, mukhang nakakaramdam ng anak ninyo. Tura na nakangiting si Manang. Mabilis na tinungo ni Melva kinaroroonan ng anak bago pa nila makalimutan ni Chris na naroroon ang kanyang yaya. Kapwa sila natigilan ng marinig ang sinabing iyon ni Manang. Baka sa labi ang labis na tuwa dahil nagawa na rin nilang aminin sa isa't isa ang damdaming hindi maamin-amin dahil sa takot na wala itong kasagutan. Ako na muna ang kukuha kay Selo. Hala anak, magbihis ka na muna. Dagdag pa ng kanyang yaya kaya bumitaw na siya kay Chris at napangiti saka nagpaalam dito. Mabilis siyang pumanhik sa kwarto at nang may ilapat ang pintuan ay napatalon pa siya sa tuwa. Kasabay ng pagpatak ng luha, sabay haplo sa daliring may suot na singsing. Mapa, sana naririto kayo ngayon. Ang saya-saya ko. Heto na ang pinapangarap ko. Luha ang turan, saka muling ngumiti at nagbihis. Pagbaba sa hagdan ay nabungaran si Chris na nilalaro ang anak nila. Napatigil siya at pinagmasdan ang mag-ama niya. Baka sa mukha ni Chris ang kasiyahan sa bawat pagtawa ng anak. Hindi matatawaran ang siyang nararamdaman sa masayang gumagapang sa kanya ang kanilang anak. Ang maliliit nitong kamay ay tila humahaplos sa kanyang puso. Kinuha ang anak at inilagay sa kanyang bandang tiyan habang nakahiga sa nakalatag na foam kung saan ito nagapang. Matitinis na halakhak nito na musika sa kanyang pandinig. Nasa ganoong ayos sila nang maramdaman niyang tila may matang nakatunghay sa kanila at sa pagtaas ng mata ay nakita maladyos ang babae na nakalukip-kip habang nakatingin sa kanila. Napangiti si Melba na makitang nahuli siya nakatitig rito. Nagsimula na siyang bumaba sa hagdan habang pababa ay hindi naalis ang tingin kay Chris at ganoon din ito. Tila na magneto ito sa kanyang karisma at hindi nito napaghandaan ang pagdakma ng anak nila sa mukha nito. At tila nais papakin ang mukha ng ama dahil upang kumalat ang lawin nito sa mukha ni Chris. Natawa siya habang papalapit sa mag-ama. Mabilis kinuha ni Chris ang anak at hinalikan ito na siyang kinahigik naman nito. Mukhang gustong-gusto kanya. Hindi siya umiiyak at namimili. Tura na makalapit sa mga ito. Agad namang umupo si Chris saka ngumiti. Oo nga eh, ngiting turan. Oo nga pala, ipapakilala ko na kayo ni Selo sa magulang ko at kay Dayan. Iwas na turan dito. Ngumiti agad si Melba sa narinig. Talaga? Kailan? Matagal ko na rin namang gusto makilala ang anak mo. Anya kay Chris dahilan upang mapatingin ito sa kanya. I know na mahirap ang pinagdadaanan mo bago mo tuluyang natanggap siya. Naintindihan kita at alam kong lahat naman ng iyon
ay naintindihan ng anak mo. Anya sabay hawak sa balikat nito. Nagkatinginan sila at nagkangitian. Oo nga pala, sorry pala doon sa pagkakadami mo sa nangyari noong 1 buwan. Nasabi sa akin ni Manang ang paglusob nila sa'yo rito. Hinging paumanhin rito at iyon sa pagre-resign mo. Shh! Sabay lapat ng hinlalaki sa bibig nito. Mas lalong lumuwag ang pagkakangiti nito. Okay lang yun. Gusto ko rin namang ipagpatuloy ang business ng magulang ko. Tama na yun. Anya rito. Salamat. Ani pa rin ni Chris. Mahalang kita kaya nagawa ko yun. Aniya. Ngumiti si Chris nang marinig ang sinabing iyon ni Melva ay lumapit siya rito. Mas mahal kita. Sagot sa kahinalikan ito. O mga anak, nagluto ako ng putol na wika ni Manang na nagpahiwalay sa kanilang halikan. Mukhang nahiya naman ang matanda at napangiti na lamang. Nagluto nga pala ako ng merienda. Tuloy nito at nang tumayo si Melva sa pagkakaupo sa tabi ni Chris ay tila nabigla siya at tila gumalaw ang buong paligid niya. Bigla siyang napakapit kay Chris na may hawak sa anak. Melva, okay ka lang ba? Kulat na tanong ni Chris. Hawak na rin ni Melva ang ulo niya. Okay lang ako, medyo nahilo lang ako pagtayo ko. Ani ni Melva na pinipilit payapain ang sarili. Are you sure? Mukhang namumutla ka. Sad nito. Akin na muna si Selo. Agaw ni Manang sa kanilang pansin. Agad nitong kinuha si Selo. Inalalayan naman agad niya si Melva at pinaupo sa sofa na nasa di kalayuan. Sinuri ang pulso nito at maging ang ilang vitals nito. Dr. Shot, alam niya kung ano meron sa isang tao kung may masama itong nararamdaman. Napatitig siya sa mukha ni Melva na magmulat si Melva at nakitang titig na titig sa kanya si Chris. Kailan huli mong period? Tanong niya rito. Nanlaki ang mata ni Melva na marinig ang tanong ni Chris. 1 buwan, mahigit na siyang hindi dinadatnan. Buong akala niya ay delayed lang siya sa puyat at dami ng trabahong ginagawa sa negosyo ng magulang niya. Don't tell me I'm... Putol na turan. Hindi siya makapaniwalang nakakuha agad siya noong huling pagsasama nila ni Chris. Kapwa sila natigilan ni Chris. Si Chris hindi malaman kung matatawa ba o tatalon sa sobrang saya. Batid niyang kanya iyon dahil sa huling nangyari sa kanila ni Melva. Aren't you happy? We're having a baby again. Turan niya kay Melva na tila hindi makapaniwala. Oh yeah. Alanganing turan ni Melva. Nasyak talaga siya. We're not sure yet. Pigil kay Chris. I'm not specialized like an OB-GYN, but I'm a doctor and I know that signs indicate. Turan ni Chris, nakita niya sa mukha ni Melva na hindi pa rin ito naniniwala. Come, yayan niya rito. Where? Sa doktor. We'll see if it's true then. Let's party. Anito ngunit nang hawakan siya ni Chris ay naramdaman niya ang panginginig ng kamay nito. Senyales iyon na inaatake ito. Agad siyang binitawan nito. Nakita niya ang pag-alala sa mukha nito. Wait, anito saka nagmamadaling hinablot ang jacket nitong nakalagay sa ibabaw ng mesa at lumabas. Nang silipin nito'y nakitang naninigarilyo sa may maliit nilang hardin. Nakatalikod ito sa kanya. Bakas pa rin ang panginginig ng kamay nito ngunit batid niya maya-maya lamang may ibsa na yun. Nang maubos nito ay nanatili pa rin ito at nakitang napahawi ito sa buhok niya. Saka sinapo mukha. Tikim niya. Bakit ka nandito? Agad na sabad nito sa kabinugang usok na naroroon pa rin. Ayaw na ayaw niya mangyayari ma-involve din si Melva sa ganoon. Baka kasi gaya ni Diana, hindi nito makontrol ang sarili. Just to check you. Ani naman ni Melva. Okay ka lang ba? Tumango siya. Still shaky but later it will be done. Aniya, pumasok ka na muna. Maya-maya pupunta tayo sa doktor para makasiguro. Utos kay Melva. Nakitang ayaw siyang palapitin ni Chris kaya hindi na siya nangahas. Alam naman niyang ayaw lang siya nitong ma-expose sa gamot nito. Okay, sunod ka. Turan rito. Tugon naman ni Chris. Matapos nga silang kumain sa hinanda ni Manang, ay nagpa siya na siyang kumonsulta sa doktor. Habang papasok sa ospital ay isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanila. Chris! Tinig buhat sa kung saan. Kapwa sila napalingon sa pinanggalingan ng tinig at nakita roon si Celestina. Agad na kinabahan si Melva na makita maganda at sopistikadang babae. Kilala niya to dahil nakita niya na ito noon. Celestina, what are you doing here? Ang tugon ni Chris dito. Naramdaman ni Chris ang pagkapit ni Melva sa kanya kaya tumingin siya rito at ngumiti. Hi Melva! Ngiting wika nito. Biglahin na asiwa si Melva. Close pa tayo? Anya sa isipan.
Nang maramdaman ang pag-untag ni Chris ay sumugot na ito. Oh yeah, Melva, how are you? Alanganing wika. Imbis na mainis ang babaeng nasa harap ay mas lumuwag pa ang ngiti nito. Ibang-iba na ito sa babaeng desperada na sumugod sa kanya noon. I'm good. Good to see you together. Anito na may tumawag sa pansin nito. Husky voice iyon na may accent ng foreigner. Honey? Magiliw na nilingon ito ni Celestina at mas lalong nagningning ang mukha ng babae. Honey, come. Yakag nito at agad na malumapit ang lalaki. Honey, meet my friend, Christian and Melva. Pakilala nito sa lalaki na naka-holding hands na halatang in love sa isa't isa. Doon ay napabitiw na siya kay Chris. No threat na para sa kanila ni Celestina. Hi, I'm James. So nice to finally meet you, man. Anito at nakipagkamay kay Christian. Celestina told a lot of you. Wish not that bad? Sabad nito na nakatawa. Well, there are things happen beyond our control. I think Celestina learned a lot on that. I guess it's positive, and beside, if you two guys don't separate, I am not here. I think it's my luck. Anito na tila privilege nito nangyaring yun. Napangiti na rin si Chris. I guess so. Aniya sabay tingin kay Melva. I think my luck too to meet her and give me a lovely son. Anya rito. Anyways, what are you doing here? Tanong sa mga ito. Si Celestina ang sumagot noon. Nahilo kasi ako kanina kaya nag-alala siya at pinilit ako rito and guess what? Excited na turan si Celestina na maluwag ang ngiti nito. I'm pregnant! Congratulations! Ani ni Melba rito. Thank you so much. So it's your turn. Kaya anong ginagawa niyo rito? Tanong naman ito. Nagtinginan silang dalawa ni Chris. Well, ani ni Chris. Nahilo rin si Melba kanina so we're expecting a same result as you guys. Ani to? Talaga? Masiyang tura ni Celestina. Congrats, too early. Ani ni Melba. Advance. Ani to na nakabungis-ngis. Kahit papano ay napanatag na siya. Mukhang in love si Celestina kay James. Masaya rin siya para dito at nasumpungan ng lalaking magmamahal dito ng totoo. Oh my God! Bulalas ni Celestina na mapansin ang malaking diamante sa kanyang daliri. You guys are engaged? When? Namamanghang tura nito. Sila naman ay nagkatinginan. Hindi nila napag-usapan noon. We don't have a date yet but we'll inform you. Ani ni Chris at doon ay nagpaalaman na sila tumuloy sa doktor. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.